morning. So, ang lesson natin for today ay representing relations. So, ano ba yan? So, di ko na po inibasa mga nakasurat. So, yeah, explain ko na lang yung mga examples. Kami na pong bahala magbasa kayo. So, the method na tigagamit ko is 0-1 matrix. So, ano ba ang 0-1 matrix? So, basically, matrix siya, pero ang satuyang element ay either 0 or 1 lang. So, for example, ito. So, diyan yung 2, 3, 4, 5, or kung ano pang ibang element. So, 0 tsaka 1 lang ang sa inyang laog or element. So, ito dang 0-1 matrix can be used to represent the relations. Okay? Say, for example, ito katao yan yung set A tapos set B. Okay? So, set A gawa ng elements 1, 2, 3. Set B gawa ng elements 1, 2. So, yan pa lang po, may siyanta na kung ano yung shape ng satuyang matrix, magiging shape ng matrix nila. So, sabi ang ihanap po yan, what is the matrix representing R? So, ayaw kiniyan sa tuyang hanapon M sub R. So, M stands for matrix at R stands for relation. So, yung shape niya, ang hilingon nyo ay 1, 2, 3. So, 3 rows tapos and so first step para makuha nito yung M sub R or matrix representing R ay yung sa inyang shape. So 3 by 2 ang sa inyang shape. Okay. So sa input nito yan makuha 3 by 2 na yan. O yan po sa tuyang given. So yung first nitong set siya yung ma-determining row, tapos yung second nitong set siya yung ma-determining column. So kung pila yung element po dyan, yun yung number of rows niya. Kaya naman sa second set, kung pila yung element, siya yung ma-determining column. So, tatlong elements, tatlong row, dalawang elements, dalawang row. So, 3 by 2. Okay, next. Kunyan, after nitang maka yung sa inyang hihilingon nita yung condition yung sa tuyang R. Ano bang description sa tuyang R? So, sa description na yan, ito. So, pataning ordered pair na kung saan si A ay manggagaling kay set A. Si B naman ay manggagaling kay set B. So, si A ay element ni set A, si B ay element ni set B. So, same tag gagamit ng A tsaka B na ito. So, ito siya. Yung ordered pair niya. Tapos, gapakataning another condition na kung saan si A ay greater than B. So, mapapasok lang siya sa ating R sa tuyang mga ordered pair AB na kung saan dapat si A ay greater than B. So, isa sa nanita siya. So, yung manakata. So, si 1 tapos si 1. Si 1 ay greater than 1? Nope. So, A is greater. So, ining A ni kaya kita mo ano. So, ini man ang inutunta as A, si 1. Tapos, yung B naman, kaya kita makuha sa set B. So, ini man ang inutunta B, si 1. So, 1 is greater than 1. Nope. So, di siya makabaliw ya. Next, A, 1. Tapos, ang B nita ay 2. So, si 1 ba ay greater than 2? Nope. So, di siya makabaliw ya sa loob. Next, tapos na ka to ya. Kaya naman kita sa next element, si 2. So, ang magiging A na nita ay si 2. Okay? Tapos, ayan naman kita, ang magiging B nita ay si 1. So, si 2 ba ay greater than 1? Yes. So, pasok siya. 2, 1. So, ini po siya, ano? Si 2, tapos si 1. Kaya ayaw kining itsura niya. 2, 1. Next, si 2 ba ay greater than 2? Nope. So, di siya pasok. Okay, so tapos na ko dyan. O, ayan naman ko sa third element, ang magiging A nita. Si 3, tapos si 1, tapos si 3, tapos si 2. Ining 1, o yan, ari, tapos si 2. Okay, so check nita. Si 3 ba ay greater than 1? Yes. So, pasok siya. So, 3, 1. Tapos si 3 ba ay greater than 2? Yes, pasok siya. Ayan, so ini yung answer nita.
Ayan na pa, nakasurat. Okay, so kapag nawata na yung R niya, ayan, so tatlo lang ang pasok sa inyong condition. So, paano ta ikahang igibong matrix ini? Okay, so, paano ini naging ganito? So, paano naging ganyan? So, ang ginibo dyan ay ganito. So, madidetermine niya po kung sa ina position. So, madidetermine niya po kung sa ina position yung ikang ini. O ya sa matrix na ini. Depende sa positions kang mga elements na A tsaka B o ya sa satuyang mga set. Okay. So, ini po, ang represent kay yan ay mga 1. Okay. So, pag tignan niyo po ini sa matrix, 1 lang ang ika. Ano? Okay, so halimbawa ini si 2, 1. So, ika niya sa matrix, instead na 2, 1, ang ikahan niyo ay 1 lang. Kasi nga, ano yan, 0, 1 matrix ang po yan. So, 0 tsaka 1 lang ang ikahanggit ng element. Okay, so representing as 1. So, paano tayo ikang yan? Sa na position. I-determine ka lang gamit yung set A tsaka set B. So, ini si 2, siya ay, sa set A nita, siya ay A sub 2. Meaning, siya yung pangpila. 1, 2. So, siya yung pangduwang row. Okay, kita sa panduwang row mahiling. Tapos, yung ka-pair niya, sa column naman yan, yan. Yung inot na column. So, yung pinaka-inot na column. Kung since in the ma-intersect na duwa, duman yung ikang si 1. Ito na siya. Ito naman, 3, 1. So, ini dumanta siya giling sa row. So, pang-ilan siya? Pangatlo. So, ayan, sa pangatlong row. Tapos, ining 1. So, sa column kita. So, pangilan siya dyan? Inot na column. So, ma-intersect siya, uya. Tapos, uya. Ito na siya. Next, next element nita, 3, 2. So, pangatlong row, tapos pangalawang column, pangatlong row, tapos pangalawang column. Okay, supposedly blank pa yan. Kapag tapos na po nito siyang ikang duman sa matrix, yung mga blank is ikang na siya in 0. Okay. So, ayog na po kaya ng itsura ni sa tuyang final answer. Ito na po. Okay? So, the zeros show that no other pairs belong to R. So, yung mga blank, papalitan ta lang ni 0. Okay, another example. So, ayan naman, baliktad naman. So, sa tuyang, ang given tao ya is yung matrix. Tapos, ang hahanapon is yung R. So, although, tighanap tayo yung R man syempre ano, sa example 1. Para makatayo itong matrix. Ngayon, hanapon tayo yung R gamit itong matrix. So, paano ba yan? So, given tayo ito. So, yan. Ordered pairs ang ihanap kita. So, para mas madali, o yaman na sa mga row. Sa mga row na ini ang ano yan, ang satuyang first element sa satuyang ordered pair ay si A1. Tapos, yan, puro yan A1. Tapos, madepende na lang yung second nitang elements ordered pair kuya sa columns. Ayan siya. So, mailing nyo, tatlong element, tatlong row. Tapos, 5 element, 5 din ang sa inyang column. Okay, sa first row, ikakataning 1 sa pangduwang column. So, first row, tapos pangduwang column, so ikakataning, ito na siya, A1, tapos B2. Okay, so day naman iya, okay naman ko sa second row. Second row, ito na siya. Okay, sa first column pa lang, na kita. So, A2, tapos B1. Okay, next, A2, tapos pangatlong column, so B3. A2, B3. Next, pang-apat na column, so A2, tapos B4. So, yan nakata sa third column, A3, tapos B1, A3, B3, and A3, B5. Ganun lang po ang solution. Okay, next. Okay, so pwede tada siyang
pwede tayong mahiling yung relation, properties ng relation graph gamit ang square matrix. Ano? So, ano ba yung square matrix na yun? Ano yung type ng matrix na parehas yung number of rows sa number of columns? Halimbawa, ang row nito ay 2, dapat ang column din ay 2. 3 by 3, 4 by 4, 5 by 5, 16 by 16. Okay, yan ang mga square matrix. Kapag ang bawang square matrix, kapag bakong parehas yung number of rows sa number of columns. So, for example, 2 by 3. So, ayan, bakong parehas. 16 by 5. Ayan, bakong parehas. So, ito lang yung sa tuyang square matrix. 100 by 100 square matrix yan. 101 by 101 square matrix yan. Okay? Okay, may tatlong tatlong properties. Kukatan yung reflexive, tapos symmetric, bada anti-symmetric. Ay, basta dyan yung tatlo. So, sabi daw ang reflexive ang satuyang matrix kapag yung diagonal main diagonal of MR are equal to 1. So, saan ba yan? Ito. So, dapat square matrix siya. No? So, ito, square matrix. Tapos, yung diagonal niya main diagonal ay puro 1. So, gabos yan 1. Dapat din 0. Masasabi nito siyang reflexive. Anong main diagonal bang yun? Kasi, syempre, gumagat ang mga diagonal. For example, yan. Gumagat tayong diagonal yan. Ang diagonal yan. So, ang yatukoy kayo na diagonal is from uya sa pinaka-kanto, top left, papuntang bottom right. Yan yung main diagonal. So, dapat puro yan 1 para masabi nitang reflexive siya. Ganyan, ano naman yun main diagonal din to. So, ma-apply lang po ang sa tuyang reflexive kapag yung direction is from uya. So, ining main diagonal na yun, hindi po siya apply. Hindi po siyang hilingan para masabi nitang reflexive ang sa tuyang. So, ini lang po. So, paslant na again direction. Okay? Next is symmetric. So, symmetric naman kapag, for example, ito, square square matrix niya. So, ini yung sa to yung main diagonal. So, ignore lang siya. Ano to siya as mirror. Ganun. Tapos, ini yung sa to yung mga elements. Tapos, yung reflection niya dapat, para masabihin nitang symmetric siya, yung reflection sa to yung, ini yung mirror, ini yung sa to yung elements. Tapos, ini yung reflection sa baba. So, yung reflection niya is parehas dapat. Yung reflections ng elements ay parehas dapat ng value. So, ini kapag 1, dapat yung reflection niya ay 1. Kapag 0, ang reflection niya ay 0. Para masabi nitang symmetric. So, anti-symmetric naman, so, halimbawa yung main diagonal nita, regardless kung ano siya, reflexive or bako. So, data ibali yung main diagonal nita sa paghiling ng reflection. So, for example, lang sa tuyang element uya sa bandang ini ay 1, tapos yung reflection niya, yung counterpart niya dun sa kabila ay 0. So, bako siyang symmetric na kasi pamparehas. Unlike uya, 1, 1, 0, 0. Maski, iguning element na parehas yung reflection niya. Basta, pag merong element na, at least sa yung element na pakumpares ang reflection, anti-symmetric na yan. So, dapat, gabos na reflection ay parehas 1, 1, 0, 0 para masabi nitang symmetric. Okay? So, alam nyo na yung properties niya. So, reflexive kapag yung main diagonal sa direction ini ay puro 1. Tapos, naman, symmetric kapag yung reflection ay, lahat ng reflection ay same element,
parehas yung reflection niya. Yung reflection ni element kuya ay same. Element na 0 ay same. Kapag antisymmetric naman, say for example, at least maski sa'yo lang na bakong parehas ang reflection niya. So for example, 1, ang reflection niya kuya ay 0, so antisymmetric na. Okay, example 3, suppose that the relation R is presented by matrix. So ito yung sa tuyang matrix. Okay, hilingon tada ang reflexive, symmetric, or antisymmetric. So first, reflexive. Check nito yung main diagonal niya kung puro 1. So puro siya 1, so check. Reflexive siya. Symmetric naman, so kunwari mirror ini ano. Tapos, ini yung element nito, 1, 0, 1. So dapat yung counterpart niya ay ito, 1, 1. Tapos yung pinakadulo, 0 din yung pinakadulo. Tapos ito ay 1. So yes, symmetric siya. Since symmetric siya, baka siya antisymmetric. Okay. Kasi gabos dining at least sa dyan na bakong parehas ang reflection. Okay, next, the Boolean operations join and meet can be used to find the matrices representing the union and intersection of two relations. So, naman ka yung union and intersection sa yung relation. So, bagi lang siya yung sa set ko, na union and intersection. Okay, so example, suppose that yung kataning duwang relations, M sub R1 tapos M sub R2. Ito yung matrices nila. So, paano nita yan? I-union or i-intersect. So, kapag may union kita, kapag may 1 sa same ng counterpart, automatic 1 na ang sa tuyang result naman. Say for example, sa row 1, column 1, ang sa inyang element ay 1. Sa row 1, column 1 naman, sa tuyang R2 ay 1. Since guning 1 duman, so automatic ang sagot nita doon ay 1. Ito naman, 0 sa row 1, column 2. Sa row 1, column 2 naman yung R2 nita ay 0 din. Walang 1, kaya ang sagot nita ay 0. Okay, next, 1, 1. So, bagi lang siyang or ano. So, 1 or 0. Gotang 1, kaya 0 or 1, gotang 1. 0 or 1, gotang 1. 0 or 1, ay 0 or 1, gotang 1, tapos 1, 0, gotang 1. 0, 0, 0. So, o yan naman kita sa intersection. Sa intersection naman, bagi lang na ano. Tapos, para di ka malagaw, true is equal to 1. Kapag false naman, ay equals 0. So, bagi lang katang true, false, false, true, yeah. So, intersection. So, 1, tapos 1. So, bagi lang siyang true, true. Kapag parehas na true, saka lang siya ma-true. So, kapag parehas na 1, saka lang siya ma-1. Since parehas na 1, kaya 1. 0, 0, matik 0 na yan. 1, 1, 1. And 0, ay 1, 0, 0. 0, 1, 0. Ayan, kumiling naman puro na 0. So, ano yung answer nito dyan? Sa intersection ng matrix R. So, ganun man katayo ni composite of relations na yapod. Okay, so say for example, ganun kataning matrix R tapos matrix S. Tapos, napunta da yung matrix representing relations SOR. So, O na lang ang basa na dyan. SOR, where the matrices representing R and S are ito. So, paano ito yan? Ikibuhon. Okay, so ayan po, para makuha nito yung matrix for SOR, i-multiply lang nito si MR kay MS. So, they po pwede siyang magkabaliktad na si MS yung inutol nyo. I-multiply nyo kay MR. So, mamamali ka madiman. So, dapat may inut po si MR kaysa kay MS. So, first, ang gigibuhan nito ay
Pag multiply ng matrix, i-check muna nita kung pwede ba siyang ma-multiply. Para ma-multiply siya, i-check nita kung parehas yun. Ay kung tama yung condition regarding sa shape niya. So, ilang tama na yung shape niya? 3 rows, 3 columns. So, 3 by 3 siya. Ito naman kay MS. So, 3 by 3 din. Okay, so para ano to siya, kung pwede siyang ma-multiply, dapat parehas ni. Since parehas yan, okay, pwede to siyang i-multiply. Tapos, ang resulting shape kay yan is ito. Ito, sa dulo. So, 3 rows by 3 columns. So, kung mahiling nyo man, yung final answer nito ay 3 rows tapos 3 columns. Okay? Ayan, pwede siyang multiply. So, paano yan tig-multiply? Since pag-multiply kita ng matrix, after tabagang i-multiply, is i-add nito, ano? So, tapos, yung result is ikakount na yan. So, yan po, kung alam ito, kasi ano siya, 0, 1 matrix, ang element lang po yung pwedeng ikahang ay 0 at 1. Okay, so paano ba yan? So, ayan mo nakata sa okay, so halimbawa na step by step kita. So halimbawa nakuha niyo na yung yung shape kaso matrix 3 by 3. So para di ka managaw kang nyo na yan yung blank. Yan, 3 by 3. So dito pa alam ko nung may kang dyan either 1 or 0. Okay, so paano ta? On yun. Okay, so ayan na ako sa first row. First row, ito. Multiply ta kay first column. Okay, so 101. Ilatag na dyan. 101 times 001. 0. Okay. So, di ba ay kini pagka-multiply yung matrix? Row times column. Okay, so result niya ay 0, 0, 1. Tapos, i-add nito ano? So, 1. Kuya po, sa 0, 1 matrix, din na po nito kay po siya i-add. Para masabi nito kung either 1 or 0 ang ikahamita sa mga blank na ini. Ang logic po ya, kapag at least iguaning salo dyan na ang result, pag big multiply nyo ay 1, automatic, ang sagot na uya ay 1. Since igo po ito ya, 1 times 1, so 1 ang result. So, ang sagot na nito dyan ay 1. Okay, so ang problema ko ya, sa hintay kahang, ang 1 na ini, sa satuyang matrix. So, madali lang yan kasi ihiling nita kung array na row tsaka column ang pinang-multiply nita. Okay, so uya, ang row na pinang-multiply nita is yung first row. So, uya kita makahang sa first row. May tatlong blanco dyan. Di alam kung sa'yo na column. Ngunyan, hihilingon ta naman kung arin na column ang pinang-multiply nita. Uya. Ang pinang-multiply nita is yung first column. So, ito siya. Okay, so may senta na kung sin ikang si 1. So first row, first column. So ayan ang si 1. Okay, so ganun lang. Kaya yan na yung result niya. Okay, so after kayan, hindi naman na i-multiply ta. Row, first row, tapos second column naman. Okay, so first row nita ay 101 times second column nita ay 100. So kaya pa lang, igo na ning 1 times 1. So, ang sagot na nito dyan ay 1. Kasi kapag ano mo yan, 1, 0. Ayan, go ka taning 1 na result. Kaya ang sagot na nito dyan ay 1. Okay, so sintay ka nguya sa sa matrix na yan. I-determine nita, ang pinang-multiply nita ay si first row. So, ayan naman ko sa first row. First row. Tapos, ang pinang-multiply nito ay si second column. So, i-get na second column. So, ining 1 na ini ayun na siya mapunta. So, ito na yung sagot na yun. Next is yung last column, i-multiply sa first row. So, ilatag na si first row, 1, 0, 1 times
Yung last column nito, 0, 1, 1. Ayan, uya pa lang, ayaw tanong kung 1 times 1. Ang result kayan ay 1. So, ang result na kayo ni ay 1. So, same ta siya ikaha? Oh, yeah. So, ito na siya. Ay, so, pagtapos na yan, next, kaya nakata sa second row na. Second row. Ayan. So, balik ito ya sa first column na naman. So, ilatag ta si second row. 1, 1, 0. I-times dito sa first column. 0, 0, 1. Ayan. Di kita ning 1 times 1. Ano? Kaya, for sure, 0 ang satong sagot. So, 1 times 0, 0. 1 times 0, 0. 0 times 1, 0. So, ayan. Di kita ning 0 ay ning 1. Kaya ang sagot uya ay 0. Okay, so same tayo kahang uya. Since ang pinang-multiply tayo second row, so yan kata sa second row. Tapos, ang pinang-multiply tayo is first column. So, ito sa first column. Okay, so siya nag-intersect. So, ikang ta si 0. Uya. Gets na po ano? So, maski alam nyo na kung saan ini, alam nyo na kung saan ini. Okay. Next is diagram. So, sabi ko, yeah, pwede tadang i-represent yung sa tuyang relations as a diagram or directed graphs. So, ano ba yung directed graphs? Sagakata yun so, diagram consists of a set V of vertices or nodes. So, yun yung mga bilog-bilog na yun. Hapon dyan ay nodes or vertices. Mga vertex na yan. Together with a set important areas. So, gumamit kita ng iapod na edges or arcs. Okay. So, yun yung mga line na yun straight line. Tapos, ining arc na yun apod na dyan ay edges or arc. Okay. So, ang form ng edge ay ganito. Ordered pair siya. Tapos, A, B. Kung sa si A, siya da yung initial vertex o yung puon. Okay. For example, ikotang edge papuntang B. Okay, so ang initial vertex niya ay si A, tapos ang terminal vertex niya yung dulo ay si B. Ayan. Example lang yan. Ito. Ikotang edge, tapos ang initial vertex ay si A, tapos terminal vertex tayo si B. So, ito yan. So, para may senda kung si initial or si terminal, kuya sa satuyang figure, sa satuyang diagram, makangkataning arrowhead sa gitna. So, ga-point siya kung sa inyong direction. Kaso sa tuyang edge. Okay, so, gamang form na edge na form na AA na kung saan ang initial vertex niya ay ganun din yung sa inyang terminal vertex. So, for example, gukataning itong form na kung saan ang initial vertex niya ay parehas duman sa terminal vertex niya. So, ang apod naman doon ay loop. So, ito. Makita nyo naman na loop siya. So, pabalik lang. Okay? Okay, so gukatang example, gukataning vertices A, B, C, D. So, kapag tignan yan, ito si A, B, C, D. Vertices. Tapos gukatang edge na AB. So, ang edge nitong AB ay itong line na ini. Tapos, may siyanita kung si initial vertex tsaka si terminal vertex sa pamamagitan ng pagkahanganing direction kaso arrowhead. Okay? So, atang AD, vertex, edge AD. So, ayun yan. A tapos D. Ito yung line niya. Tapos, yung arrowhead is papuntang D. Okay? Next is BB. So, ito yung loop. BD from vertex B papuntang D. So, mailing nyo kapag ganing pabalik na na edge ang tigagibot
tiga arc nita. Kasi go pa rin pabalik. D papuntang B. So, ayun yan. Ayan, gukatang edge na DB. So, kapag may pabalik na instead na straight line yung sa tuyang edge, gigibuntang arc para di kita mayawgaw. Okay, so for example 8, the directed graph of the relation. So, halimbawa, gukataning R, tapos gukataning vertices. So, mailing mo man yan sa figure 4. Nakitsura kayo na 1, 2, 3, 4. Mga vertex na. Ayan yung mga nodes or vertices. Iyaapon. Halimbawa, anong edge niya? 1, 1. So, ang form kayan is loop, kasi yung terminal, yung initial niya ay parehas sa inyong terminal vertex. Next is 1, 3. So, magkakayo ka ng line from 1 papuntang 3. Tapos yung arrowhead is ganito. Pointing papunta doon sa 3. Tapos gawatang 2, 1. So, 2, 1. Tapos yung arrowhead, 2, 3, 2, 4, and so on and so forth. Okay? So, alam niyo na kung paano mag-evening diagram na ang given lang is yung R. Okay? So, gawatang example 9. Gawatang diagram, tapos ang hanap mo is yung R. So, yun yung hanap na. Okay, yung itsura. So, first, gabakat na yung, ay, manakata sa vertex 1. So, isunod-sunod nita. Gabakat na yung edge from 1 to 2, wala. Okay, so from 1 to 3, meron. So, ayan. Ayan, so gabakat ng 1, 3. Next, from 1 to 4, diba? Ini. 1 to 4, ayan. So, ayan. Okay, next naman ay sa 2. 2 papuntang 1, igwa. So, kabali yan. Tapos, ito naman, 2 papuntang 2, meron. So, ayan na siya, 2, 2. Tapos, 2 papuntang 3. Tapos, 3 papuntang 1. So, ayan. Tapos, 3 pabalik sa 3. Tapos, 4 papuntang 1, meron. Tapos, 4 papuntang 2, wala. 4 papuntang 3, meron. So, ini yung sa tuyang final answer. Okay. The directed graph representing a relation can be used to determine whether the relation has various properties. So, may mga properties din yan. So, yung tatlo na naman na properties, yung reflexive, symmetric, tsaka antisymmetric. So, paano ba yan? So, masasabi dahil nito siyang reflexive if and only if there is a loop at every vertex of the diagram. So, at every vertex. Ito, gawin vertex 1, 2, 3, 4. So, para masabi nitang reflexive siya, gabos dapat na vertex ay may loop. Uya, sa example ni si 1 lang ang may loop. So, baka siyang reflexive. Ito, sa example, si 2 tsaka 3 ang may loop. Si 1 tsaka 4 ay wala. So, baka siyang reflexive. Kaya sa example ni si A, B, C ay may loop. So, lahat sila may loop, kaya reflexive yan. Ayun naman, hindi lang ang may loop, kaya bakang reflexive. Okay? Basta po. Next is symmetric. May sinitang symmetric siya kapag yung sa tong edge ay merong pabalik din na edge. So, say for example, gawin edge from 2 papuntang 1. Pero, hindi kita ning edge pabalik na from 1 papuntang 2. So, bako siyang symmetric. Ito, gawatang 1 papuntang 4, gaman kitang 4 papuntang 1. Kaya lang, gawataning 2 papuntang 1, pero di kita ning 1 papuntang 2. So, bako siyang symmetric. Ang example yan yung symmetric is ito. So, halimbawa, gawataning A papuntang B. A papuntang B. Tapos gumakatang pabalik. Gawatang A papuntang C. Tapos gumakitang pabalik. A papuntang D. Tapos gumakitang pabalik. So, ito lang yung example nito. Yan yung symmetric.
Ay, so alam nyo naman po yung ano yung gigibuhon sa quiz na inia. So, hanapin nyo lang si matrix. Nag-represent ng relation kang dalawang relation of set A to set B, ha. So, ito yung description niya. A is less than B. Okay. Tapos, ayan naman, diagram naman, kaya nyo na yan. Ito yung vertices niya, 1, 8, 6, 5. So, ang itsura niya, 1, 8, 6, 5. Or, kamong bahala. Pwedeng 1, 8, 6, 5. Kamong bahala. Ano yung, kung sa inyo ikaw yung vertices. Ay, yung pagkasunod-sunod ng vertices niya. Okay? Okay. Thank you.